Una sa ating mga balita, umaasa ang Pilipinas na pareho ang pahayag at hakbang ng China kaugnay ng reclamation sa West Philippine Sea. Sinabi ito ng palasyo hinggil sa pahayag ng China sa ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Malaysia. Ayon sa China, itinigilan nila ang isinasagawang reclamation sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Tiniyak naman ng palasyo na nananatili ng bansa sa pagresolba sa issue alinsunod sa katwiran at katotohanan. May ulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat. Umaasa nga ang Pilipinas na tuluyan ng ihinto ng China ang reclamation activities sa West Philippine Sea. Umaasa naman ang Malacanang na isusunod ng susunod na leadership ang ginawang hakbang ng Aquino administration sa usapin ng territorial dispute. Ng Pilipinas na magkatugma ang gagawin at sasabihin ng China sa usapin ng territorial dispute sa West Philippine Sea. Sinabi ito ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma sa pahayag umano ng China na tuloy na nilang inihinto ang reclamation activities sa West Philippine Sea. Ang mahalaga para sa atin ay yung magkatugma yung salita at yung aksyon. At sa ating palagay, ito rin naman ang pinapahalagahan ng international community. Kaya yung ating posisyon ang siyang umaani ng mas malawak na suporta. Kung maaalala natin, yung kahalintulad na event sa nagaganap ngayon na ASEAN Foreign Ministers Meeting noong 2012 sa Cambodia, ay hindi sila nakapag-issue ng communique dahil doon sa naiulat na pressure mula sa China. Ngunit simula noon, hindi na nag-iisang tinig ang Pilipinas sa paglalahad na hindi dapat payagan yung pagkabalam ng freedom of navigation sa South China Sea. Hindi rin dapat pairalin yung pagtalikod sa prinsipyo ng international law, no? Dahil doon sa gamit nila ng teoryang 9 Curie ay sinasagasaan yung probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea na siyang nagbibigay ng exclusive economic zone at continental shelf ng mga tinatawag na maritime entitlements ang iba't ibang bansa. Kaya yan ang ating panindigan. Kung ano man ang gawin nila ay nasa kanilang disposition yun. Pero para sa Pilipinas, nananatili tayong tapat sa mga prinsipyo na makatotohanan at makatarungan. Naglabas ang pahayag ng China sa harap na rin na nagkakaisang posisyon sa katatapos ng ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan binigyan diin na kailangan gawin ito para maiwasan ang pagtaas pa ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Kahit na po pagpalagay natin na itinigil na nga nila, ngunit ito ay kailangan pa namang beripikahin, hindi pa tinutukoy yung aspeto ng construction. At sabi nga ng ilang observers, second phase yung construction. Kaya kailangan pigilin din ito. At higit sa lahat, dapat pigilin yung lahat ng aksyon na maaring magpadagdag o magpataas sa tensyon. Dahil ang pinaniniwalaan natin dito, yung kahalagahan ng rules-based and diplomatic approach. Kaya nga natin ito dinadaan sa forum ng ASEAN na kung saan ay meron ng Declaration on the Conduct of Parties na noong pang 2002 binuo sa pagitan ng China and ASEAN at kinakailangan pang magbuo ngayon ng isang legally binding code of conduct ng sustansya doon sa nakaraang deklarasyon. Pagtiyak pa ng kalihim na nanatili ang posisyon ng Pilipinas na resolbahin ang usapin alinsunod sa prinsipyo ng katwiran at katotohanan. Ito anyang batayan kung bakit umani ng suporta ang posisyon ng Pilipinas sa international community. Sagot na rin ito ni Coloma kasabay ng pagsusulong na dapat na pagbuo ng legally binding agreement sa ASEAN Code of Conduct. Kaya nga sinabi ko kanina, no, yung big picture ang mahalaga rito. Dahil hindi namang nag-iisang voice in the wilderness o ang Pilipinas ngayon dahil nga sa maraming bansa na ang umayon sa ating posisyon, maraming makapangyarihang bansa ang nagsasalita na, kabilang na dyan ng Estados Unidos, G7, no? Yung economic community, EC, no, economic European Community at yung buong ASEAN, no, dati ay na kung saan dati ay para bagang tayo lamang ang nagsasalita. Kaya yun ang dapat natin saalang-alang sa ating mga pananaw. Huwag nating tignan lamang yung Philippine position. No?
Aking palagay, mahalaga dyan yung inilatag na prinsipyo ni Pangulong Aquino that right is might. Samantala, iginit ni Coloma na mahalaga na mangibabaw ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino sa usapin ng agawan ng teritoryo. Dahil dito umaasa ang palasyo na ipagpapatuloy ng susunod na liderato ang nauna ng binalangkas ng Aquino administration para ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa pag-angkin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa akin naman palagay, hindi naman dapat isipin na yung ating posisyon ngayon ay nasa balag ng alanganin o nasa delikadong kalagayan dahil ang ating posisyon naman ay kinikilala sa international community at yung susunod na administrasyon ay dapat ding isaalang-alang yung magiging repercussions nito, no, sa ating bansa at sa ating ekonomiya. Hindi ko nakikita na basta-basta na lamang babaliwalain ito o babalik na rin ito na hindi sinasalang-alang yung long-term concept. No? Kaya nga sabi ni Pangulo doon sa kanyang SONA, lahat ba nitong pinaghirapan natin ito ay maapektuhan ng iisang eleksyon na lamang? I think At yan ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky, Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.